Ang SM Prime Holdings Incorporated ay nakatakdang magsimula sa pagtatapos ng taon, ang pagtatayo ng isang horizontal development bilang bahagi ng $3 bilyong proyekto ng Reclaim sa Manila Bay, matapos ito'y sabihin ni Jeffrey Lim, Pangulo ng higanting real estate sa mga reporter noong Martes na sila ay nasa track upang makumplito ang pagpuno ng buhangin sa 360 ektaryang lugar sa loob ng taong ito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang SM Prime Holdings Incorporated, ang nakalista na integrated developer ng pag-aari ng Pamilya C, ay nakatakdang gumastos ng 25 bilyon pesos sa taong ito para sa patuloy na proyekto ng pag-reclaim sa Pasay City. Sinabi ng SM Prime President na si Jeffrey Lim na makumplito ng kumpanya ang pagbuhos ng buhangin sa pagtatapos ng taon na may horizontal development upang magsimula pagkatapos. Sinabi niya na ang master plan ay na-finalize din upang payagan ang mga gawa sa infrastruktura upang magsimula sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lim, ang dokumentasyon o pamagat ay sumusulong tulad ng pinlano, with full project handover to the national government and the Pasay City Local Government Unit targeted for 2028. Ang proyekto ng reclamation, na tinatawag na Pasay 360, ay ang pinaka-transformasyong integrated na pag-unlad ng pag-aari ng SM Prime. Ito ay inilaan upang mabuo sa isang urban estate na nagsasama ng koneksyon, pagpapanatili, pamumuhay, turismo, at commerce. Ang Pasay 360 ay magkakaroon ng smart city and climate-resilient features to enhance livability, improve mobility and retain value beyond the present generation. Sinabi ng SM Prime Chairman Henry C. Jr. na ang pag-unlad ay isasama ang mga hospitals, schools, universities, and a museum at convention center. Ang proyekto ay isang 360 ektaryang pag-unlad na isinasagawa ng SM Prime kasama ang Pasay City Local Government Unit. Ito ay konektado sa Mall of Asia, MOA, complex at maging isang masiglang distrito ng negosyo na nagtatampok ng isang mall sa buong mundo, mga tanggapan, tirahan, isang entertainment arena, isang 5-star hotel at isang sentro ng convention. Bilang kasosyo sa pakikipagsapalaran ng lungsod, ang SM Prime ay bubuo ng raw land reclamation and horizontal development works. Ang mega project ay inaasahang madaling makabuo ng higit sa 1 milyong mga trabaho, kabilang ang mga nauugnay sa konstruksyon, pag-outsource ng proseso ng negosyo, retail, banking, hotel at restaurant. Samantala, ang sistema ng monorail ay hindi inaasahan na magpapatakbo hanggang sa pagkumpleto ng proyekto ng Pasay 360. Ang mga monorail ay maaaring maging isang mas mahusay na anyo ng transportasyon sa isang masikip na lungsod, dahil ang track ay karaniwang mas makitid kaysa sa tradisyonal na mga railway ng tren. Ang proyekto ng SM Prime Monorail sa Pasay City, na kasama ang isang pinagsamang monorail at flyover, inaasahang makumplito sa loob ng ilang taon. Ang proyekto ay idinisenyo upang i-konekta ang Taft Avenue sa Jokno Boulevard at isinasama sa iba pang mga mode ng transportasyon tulad ng LRT1, MRT3, EDSA Busway, at EDSA Greenways. Ang mga tren ng monorail ay karaniwang pinapagana ng mga de-kuryenteng motor sa mga sasakyan o sa pagsuporta sa sinag, samantalang ang mga light railway ng tren ay maaaring mangailangan ng paggamit ng mga linya ng kuryente, na ginagawang mas mahusay na paggamit ng puwang at kuryente. Samantala, pagtatayo ng Pasay City Harbor Reclamation Project, na kilalang-kilala bilang Pasay 265 o ang Manhattan ng Maynila Bay,
ilalim ng Philippine Reclamation Authority at sa tulong ng Pasay Local Government Units, Pasay 265, o ang Pasay City Harbor Reclamation Project. Ang proyekto ay isang joint venture sa Pasay Harbor City Consortium upang magtayo ng 265 ektarya ng lupa sa baybayin ng Pasay City. As of December 2023, may 3 lamang ang patuloy na regular na mga proyekto sa pag-reclaim sa bansa, at isa ang 265 Pasay Harbor City Reclamation Project. Ang nasabing proyekto, na naglalayong dagdagan ang infrastruktura na may pangwakas na layunin na makinabang sa mga Pilipino, pagkatapos ng lahat, ang mga proyekto ng pag-reclaim ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mabuo ang hindi nagamit na lupain, na lumilikha ng mga bagong pagkakataon upang mapataas ang mga sektor na pinaka-nangangailangan ng paglaki. Nabanggit ang kapuri-puri na tagumpay ng mga nakaraang proyekto ng pag-reclaim sa lugar tulad ng CCP Complex at ang mga lugar ng Mall of Asia. Ang Pasay 265 ay inaasahan na maging sentro ng kabuhayan at mga bagong pagkakataon, pati na rin upang mapagaan ang kasikipan sa loob ng Metro Manila. Mula sa mga proyektong ito, inaasahan ng gobyerno ng Pasay City na makita ang halos 2.5 trilyon pesos sa kita at ang paglikha ng 1 milyong mga trabaho mula sa patuloy na mga proyekto ng pag-reclaim sa susunod na 35 taon, na sinasamantala ang isang kasalukuyang boom na hinihiling para sa real estate sa Metro Manila. Ang Pasay ay isang mainam na lokasyon para sa mga bagong infrastruktura, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamaliit na mga lungsod sa Metro Manila sa mga tuntunin ng lugar ng lupa. Ang potensyal nito para sa pagpapalawak ay namamalagi sa mga proyekto sa pag-reclaim ng dagat sa malawak na mga lugar ng baybayin ng lungsod. Sa iba pang mga sentro ng lungsod sa Maynila na nalandlocked at hindi mapalawak, ang Pasay ay isa sa ilang mga lungsod na maaaring masiyahan ang demand para sa mabilis na komersyal at tirahan na paglago. Sa pakikipagtulungan sa Dutch company Royal Boskalis Westminster NV sa paligid ng 117 ektarya ng lupa ay na-reclaim hanggang ngayon, na may mga paalang na pag-unlad na nakatarget na makumplito sa 2028.